Ang reason kaya kailangan universal, Shelo, and of course, Mm. hindi lang yung mga nagkakasakit. Kasi kung yung nagkakasakit lang iko-cover natin, ang gagawin na lang natin sickness package, no? Yes, oo. Isang sickness package for everyone who gets sick. Pero dahil ang prinsipyong sinusunod natin ay social health insurance, yun nga, Mm. ang solidarity ng mayaman sa walang kaya, ang solidarity ng may sakit, ng walang sakit sa may sakit, principles ito ng social. So, kinakailangan lahat mabigyan ng sa teorya ng public health, 20% o 1 in 5 ang nagkakasakit taon-taon. Mm. Either Mm. kailangan ng emergency care, kailangan ng outpatient care, o kaya hospitalization. Mm. Ang Mm. na-hospital, mga 5% of that number. Mm. So, Mm. with that in mind, dapat ang coverage mo ay para sa lahat dahil hindi mo naman alam within your population kung sino magkakasakit. Kung Oo. bawasin mo yung isa o ilan, parang sinabi, ay, huwag ka magkasakit this year, dahil hindi ka kasakit. Hindi ka covered. Medyo nakakatawa nga po yun eh. Kasi itong ginagawa nila, sinasabi nila, kung 20% ang mahihirap, 5% lang yung nagkasakit. So dapat ang i-cover lang natin yung 5%. Which doesn't make sense. Kasi sa isang insurance mechanism, yun nga po yung tinatawag na risk pooling. Kaya Yes. 5%, 10% ang nagkasakit. Kung ilan yung dapat i-cover, kung 20% ang mahihirap, dapat lahat sila may premium counterpart. Kasi hindi rin naman 6,000 lang yung gagastusin eh. Talagang the way Yun po insurance yun. work, 'di ba? Minsan hindi ka magkakasakit pero yung binayad mo ay gagamitin para tustusan yung mga nagkakasakit na mas malaki yung gastos. Minsan naman magkakasakit ka, ang gagastusin mo ay mas malaki dun sa premium na binayaran mo. So yun yung kukuhanin dun sa mga nagbayad pero hindi nagkasakit. Kaya mali po kung ang gagawing justification ay 5% lang na may nagkasakit, ito lang yung lalagyan natin ng counterpart. Parang ganun ang teorya niya. Pero kung gusto makita yung nangyayari, can we go back to the previous slide? Makikita mo kasi this year, ang nag-claim out of the 13 million, I guess, na Mm-mm. nasa ay more than 4 million sa indirect. Mas Mm-mm. mataas ngayon ang claim ng indirect kaysa direct. Mm-mm. At mas Oh. malaki yung value na kinukuha ng indirect sa direct. Mm-mm. So, Mm-mm. ganito kasi yung nangyayari pagka i-expand mo yung coverage to the marginalized, the poor, and i-expand mo yung benefits, gagamitin talaga yan ng tao. And Mm-mm. tataas ang utilization. Nakikita na natin ngayon. So, parang ang nangyayari, kung hindi pa bigyan ng tamang suporta ito ng gobyerno, talagang mapipilayan ang risk pooling eventually. Mm-mm. Mm-mm. Dahil Mm-mm. mas malaki na yung claim talaga. Talagang kailangan dagdagan pa nga or at least i-maintain ng gobyerno yung full premium for all indirect. Mm-mm. So Mm-mm. next Mm-mm. slide na siguro. Yeah, gusto ko lang i-reiterate, lalo na sa budget, kasi lahat yung pinakita natin before was really budget proposal, budget approval, Mm-mm. pero in the end, pagka lumabas na sa Kongreso yung GAA, gagawa ka ng action to execute the budget. Mm-mm. And in executing the budget, dapat na-guide ang DBM at PhilHealth din dito sa sinabi ng Universal Healthcare Law sa Section 10. Now, for indirect contributors, premium subsidy shall be and included annually in the GAA. Mm-mm. Para sa lahat, hindi para sa kalahati o para sa one-third na ginagawa nila. So, lahat. Tapos ang pangalawa, the fund shall be released to PhilHealth. Ang nangyari kasi, yung 80 billion na dapat magpunta sa PhilHealth, inalis nila at binigay nila sa ibang area ng budget. Kung sa pag-aaral ko, Mm-mm. inalis sa PhilHealth at nilagay, I presume, sa MAIP program. Actually, may ano po yan, may statement ang DBM dyan. Kasi may nakita akong press release nila dahil nagtanong nga yung mga tao, bakit bumaba ng 40 billion yung budget for PhilHealth? Yeah, At sumagot na sinabi ba siya? nila, oo, ang excuse nila ay
ang overall health allocation naman hindi bumababa dahil yung 40 billion nilipat natin sa MAIP. Yun na nga eh. So, alam ko ang teorya budget-wise is may ceiling, may bahay ang isang ahensya, isang sektor. Hindi naman inalis sa health. Pero kung titingnan mo, ang MAIP is a topping up program. Ibig sabihin, yung hindi kayang bayaran ng PhilHealth, yung nagkukulang na ang resources, pwedeng dumulog sa MAIP para ma-top up ang pondo nila. So, kailangan PhilHealth muna magbayad bago MAIP. Oo. So, parang nako-confuse yata ang DBM na bakit popondohan ng malaking-malaki ang MAIP kung tapos kinukulang ang PhilHealth na dapat batayan ng MAIP. Yung parang the first peso comes from MAIP, from PhilHealth, the second peso ang MAIP. Oo. So, ang nangyari ngayon, mas malaki ang pondo ng MAIP kaysa sa PhilHealth. It's actually 58 billion. Ang hiningi lang ng DOH was 22 billion. Pero Congress, in its wisdom, gave 35 billion from PhilHealth to MAIP. And we know the reason kung bakit nilagay doon. Mas politically favorable ang MAIP for most politicians than PhilHealth. And at the same time, may failure din ng PhilHealth, of course, no? Dahil sa napakaliit ng coverage ng benefit packages ng PhilHealth, ay talagang parang lumalabas na mas pinapaboran talaga ang MAIP dahil mas madaling gumamit ng pera from MAIP kaysa sa PhilHealth. So, it's also important for PhilHealth to really get its act together. Yeah. Kasi kung hindi, lahat ng pera mapupunta na sa MAIP and parang predestined na i-fail ang social health insurance. So, yun I yung think napaka-importanting malaman ng mga taong bayan yan kasi minsan na-appreciate natin yung MAIP dahil binibigay yan sa atin ng mga senador, congressman. Pero sa totoo lang po, mas pahirap ng buhay yan kasi kung nasa PhilHealth tayo, pagpasok natin sa ospital, automatically nagkakaroon na ng deduction ng PhilHealth. Kailangan lang natin pakita kung ano yung status natin with respect to PhilHealth membership. Kung indigent naman tayo, na-enroll na rin po tayo sa PhilHealth. Yung ospital lang ang kailangan natin kausap. Kung MAIP, pupunta pa tayo at manghihingi ng guarantee letter sa bawat politiko na kailangan nating puntahan. Kung nasa PhilHealth po yan, hindi natin yan kailangan gawin. Kaya kung tutuusin po, itong MAIP ay actually mas pahirap sa atin dahil kailangan pa natin magkaroon ng utang na loob sa mga politiko. Yeah, very favorable sa kanila. Kaya yun ang gusto nila.